Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang Kane. Now sit back and enjoy the movie. Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ang isang lalaking nagngangalang Abe na naglalaro ng chess. Lumalabas na si Abe ay isang makapangyarihang gangster sa Eastern Region. Sa kabilang panig ng chessboard ay si Frankie, isa pang kilalang gangster na namumuno sa Northern Region. Pareho silang kilala sa pagiging malupit at hindi kayang kontrolin ng kahit na sino. Isang umaga, ginising si Abe ng kanyang anak na babae. Nabunyag na si Abe ay may mapagmahal na pamilya at tila masaya silang kasama ang bawat isa. Hindi siya nagpapakita ng anumang senyales ng pagiging gangster boss kapag nasa bahay siya. Pagkatapos maghanda, nag-almusal na si Abe at nagtimpla ng kape para sa sarili. Sinabi niya sa kanyang asawa na masarap talaga ang kanyang kape at ang lahat ay mag-e-enjoy dito. Mapaglarong nagbiro ang kanyang asawa na lasa itong instant coffee na binili sa tindahan. Samantala, tinanong ng kanilang anak kung maaari ba silang magpalipas ng gabi ng kanyang ina sa bahay ng kanyang lola, at pumayag naman si Abe hanggat hindi niya makakalimutang gawin ang kanyang takdang aralin. Hindi nagtagal, umalis na ng bahay si Abe dahil naghihintay na sa kanya ang kanyang personal driver. Nang makaalis na si Abe sa bahay, natuklasan ng kanyang asawa na hindi niya sinasadyang naiwan ang kanyang gamot sa bipolar. Habang nasa labas, hinihintay ni Abe ang kanyang private driver na nagngangalang Benjamin. Doon, binigyan niya si Benjamin ng isang tasa ng kape na siya mismo ang gumawa. Matapos subukan ang kape, sabik niyang tinanong si Benjamin kung ano ang lasa nito. Sumagot naman si Benjamin na masarap talaga ang kape na labis na nagpasaya kay Abe. Gayunpaman, nang malapit na silang umalis, mapaglarong idinagdag ni Benjamin na halos kasing sarap ito ng kopi ko brown. Samantala, isang sasakyan ng pulis ang makikitang nagmamatsyag sa kanila mula sa malayo. Nang sinimulan na nina Abe at Benjamin ang kanilang paglalakbay, napansin nilang sinusundan sila ng mga pulis gaya ng dati. Pagkaraan ng ilang sandali, inutusan niya si Benjamin na iwan ang mga pulis at pumayag naman dito ang driver. Nang maipit sila sa traffic light, mabilis na tumawid si Benjamin sa ibang ruta, dahilan upang hindi na sila masundan ng mga pulis. Pagkatapos nito, sinabi ni Abe kay Benjamin na meron siyang nakatakdang meeting ngayong gabi kasama si Frankie, ang gangster boss mula sa kanlurang rehiyon. Naiinis si Abe kay Frankie dahil nanggugulo siya sa kanyang teritoryo sa silangan. Nakipag-ugnayan din si Abe sa isang lalaking nagngangalang Richard, na karaniwang tinutulungan ang kanyang grupo sa money laundering. Subalit sa ilang kadahilanan, hindi sinasagot ni Richard ang tawag kahit na kamakailan lang ay binigyan siya ni Abe ng pera. Dahil sa pagkadismaya, plano niyang gumawa ng ilang aksyon laban kay Richard. Pagkatapos nito, nakipagkita si Abe sa kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay upang bigyan siya ng sulat na may impormasyon tungkol kay Richard. Doon, sinabi niya sa kanyang kanang kamay na ihatid ang sulat sa apartment number 23 sa eksaktong 3:00 ng hapon. Pagkalipas ng 30 minuto, isang lalaking nagngangalang Kane ang makikitang nagsasanay ng boxing. Kilala si Kane sa pagiging marahas at walang awa, lalo na kapag idinidispatcha na niya ang kanyang mga target. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, umuwi na si Kane sa kanyang apartment, ngunit bago yun, dumaan muna siya sa 7-Eleven para bumili ng maiinom. Nang magbabayad na sana si Kane sa cashier, napansin niya ang 2 sigang gangster na nakatingin sa kanya. Bilang tugon, inimagine ni Kane ang kanyang sarili na pinapatumba ang 2 lalaki. Ngunit ang totoo, pinipilit niyang maging kalmado dahil napansin niya ang 2 pulis na pumasok sa tindahan. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating na si Kane sa kanyang apartment building. Doon, isang kapitbahay ang tila gustong hamunin si Kane, ngunit dahil may kasama siyang babae, nagpa siya si Kane na huwag makipag-away. Nang makapasok na siya sa kanyang apartment, agad na inayos ni Kane ang kanyang mga gamit at saka nagmamadaling naligo. Samantala, ang kanang kamay ni Abe na inutusang maghatid ng sulat ay agad na pumunta sa apartment ni Kane at inilagay ang sulat sa ilalim ng pinto sa ganap na 3:00 ng hapon. Sa kabilang banda, si Kane nakakatapos lang maligo ay kinuha ang sulat at nagpahinga habang nanonood ng balita. Ang balita ay tungkol sa naganap na walang awang pagpatay at lumalabas na si Kane ang responsable sa pagpatay ng ilang gangster noong nakaraang gabi. Kalaunan, binuksan niya ang sulat na naglalaman ng impormasyon at mga larawan ni Richard. Sa sandaling yun, na-realize ni Kane na kailangan niyang kaagad na dispatchahin si Richard.
Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Richard na kasama ang kanyang buntis na asawa. Noong mga oras na yon, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero at naghinala siyang si Abe iyon, kaya tinanggihan niya ang tawag. Napagdesisyon ng maligo ni Richard dahil may importante siyang meeting sa paparating na kliyente. Sa kabilang banda, ang asawa ni Richard na nagluluto ay aksidenteng nakarinig ng message notification mula sa kanyang telepono. Pagkatapos ay sinuri niya ito at natuklasang may appointment si Richard sa ibang babae, at ang ibig sabihin nito ay hindi talaga siya makikipagkita sa isang kliyente gaya ng sinabi niya. Maya-maya lang ay nagpalusot na si Richard at sinabihan ang kanyang asawa na wag nang hintayin ang kanyang pag-uwi dahil may late night meeting siya sa isang kliyente. Kalaunan, papunta na si Richard sa kanyang booking at lumalabas na palihim siyang sinusundan ng kanyang asawa. Kasabay nito, palihim ding sinusundan ni Kane ang sasakyan ni Richard. Sa loob ng sasakyan, kausap ni Richard ang babaeng balak niyang makatiktok at medyo malandi ang kanilang pinag-uusapan. Binanggit ng babae na hindi niya talaga gusto ang asawa ni Richard dahil buntis ito at tiniyak naman sa kanya ni Richard na hindi madidiskubre ang kanilang relasyon. Samantala, sinubukan ng misis ni Richard na tawagan ang kanyang nakababatang kapatid na si Kelly, ngunit palagi itong busy. Matapos ang ilang pagtatangka, sa wakas ay sinagot na ni Kelly ang telepono. Sinabi ng asawa ni Richard na may katagpuang babae ang kanyang mister at labis siyang nalulungkot dahil buntis siya. Nang marinig ito, pinayuhan siya ni Kelly na maging mahinahon at pagkatapos ay kinontak si Richard dahil lumalabas na ang babaeng katagpuan niya ay si Kelly. Inutusan ni Kelly si Richard na wag muna silang magkita, kaya nagpa siya si Richard na magtungo sa isang basement. Kasabay nito, patuloy siyang sinusundan ni Kane. Nang makarating sila sa parking lot, biglang bumunot ng baril si Kane at lumapit kay Richard. Nang nagpaputok siya, nagmintis ang bala ni Kane. Sa kasamaang palad, tinamaan ng ligaw na bala ang asawa ni Richard na ikinagulat ni Kane. Pagkatapos nito, mabilis siyang umalis sa lugar. Sa kanyang paglalakbay, itinigil ni Kane ang kanyang motorsiklo at tinawagan ang asawa ni Abe upang alamin kung nasaan si Abe. Hindi nagtagal, bumalik ang eksena sa pangunahing karakter. Noong panahong yun, dinala siya ni Benjamin sa isang lihim na bar. Doon, makikipagpulong si Abe kay Frankie, ang gangster boss mula sa kanluran. Maya-maya lang ay dumating na si Frankie sa bar kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Iniabot ni Abe ang kanyang kamay para makipagkamay kay Frankie ngunit tumanggi ang lalaki. Kalaunan ay umupo na silang lahat at agad na tinanong ni Abe kung bakit patuloy siyang nagdudulot ng gulo sa silangang rehiyon. Ayaw itong sagutin ni Frankie, at sa halip ay iminungkahing maglaro muna sila ng chess. Sa huli, pumayag si Abe na makipaglaro ng chess kasama si Frankie bago pag-usapan ang anumang bagay. Nang magsisimula na silang maglaro, tinanong ni Frankie kung ano ang dapat nilang maging pustahan. Dahil hindi tumugon si Abe, iminungkahi ni Frankie na kung mananalo siya, opisyal niya ng magiging teritoryo ang Eastern Region, ngunit kapag natalo si Abe, bibigyan niya lang siya ng pera. Ang mga salitang ito ni Frankie ay malinaw na isang paghahamon sa awtoridad ni Abe. Bilang tugon, sinabi ni Abe na ang taya para sa larong ito ay ang kanilang buhay. Noong una, akala ni Frankie ay nagbibiro lamang si Abe, ngunit seryosong-seryoso si Abe sa pustahan noong mga panahong yun. Ayaw ipagsapalaran ni Frankie ang kanyang buhay sa laro ng chess, kaya sinubukan nilang umalis ng kanyang kapatid, ngunit pinigilan sila ng kanang kamay ni Abe at ng isa sa kanyang mga tauhan. Binalaan ni Frankie si Abe na wag gumawa ng anumang hangal na desisyon dahil ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang bisitahin ang pamilya ni Abe. Sinabi ni Frankie na sa isang tawag lang sa telepono, maaaring saktan ng kanyang mga tauhan ang pamilya ni Abe, ngunit nanatiling kalmado si Abe at hinamon pa si Frankie na tawagan ang kanyang mga tauhan. Nang maramdamang minamaliit siya nito, agad na tinawagan ni Frankie ang kanyang mga tauhan na pumunta na sa bahay ni Abe. Subalit nang pumasok ang mga tauhan ni Frankie sa bahay, nalaman nilang wala ang pamilya ni Abe at sa halip ay nadiskubre nila ang isang box. Nang binuksan nila ito, nagkaroon ng isang biglaang pagsabog. Dito nabunyag na matagal nang pinagplanuhan ni Abe ang lahat at nagtanim ng bomba sa kanyang bahay. Ngayon, gustuhin niya man o hindi, kailangang makipaglaro ng chess ni Frankie kay Abe at kung matatalo siya, haharapin niya ang parusa at papatayin on the spot. Hindi nagtagal, nagpatuloy na ang dalawa sa paglalaro ng chess. Sa sandaling yun, labis na naiinis si Frankie dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon.
Habang naglalaro, biglang nakaramdam ng pagkabalisa si Abe dahil na-realize niyang naiwan niya ang kanyang gamot sa bahay noong umaga at ito ang oras na dapat siyang uminom ng kanyang pill. Matapos makalimutan ni Abe na inumin ang kanyang mga gamot, nagsimula siyang mawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Sa huli, natalo siya sa laro ng chess laban kay Frankie na nagsimulang takutin si Abe dahil nanalo siya. Dahil wala na siya sa katinuan, pinatay ni Abe ang nakababatang kapatid ni Frankie sa harap mismo ni Frankie. Pagkatapos nito, nagsimulang magsalita si Abe ng hindi magkakatugma at isinumpa ang lahat ng nasa paligid. Pagkatapos, tinanong niya ang kanyang kanang kamay kung ilang taon na ang kanyang napatay, subalit hindi siya makapagbigay ng tamang sagot dahil napakarami na nito. Nang tuluyan ng mawalan ng kontrol sa sarili, biglang pinatay ni Abe ang kanyang kanang kamay at ang iba pang nandoon sa oras na yon. Narealize ni Benjamin na nawalan na ng kontrol si Abe dahil hindi siya nakainom ng kanyang gamot. Kasabay nito, biglang sumulpot si Kane at mabilis na itinutok ang baril kay Frankie. Nang walang pag-aalinlangan, binaril at pinatay niya si Frankie. Pagkatapos, inanyayahan niyang uminom si Benjamin habang sinasabing nararapat na mamatay ang mga taong nandoon. Kasunod nito, inalok ni Kane ang baril si Benjamin, ngunit nang tumanggi si Benjamin, itinutok sa kanya ni Kane ang baril at sinabing magpapaputok siya sa bilang ng 3. Kung hindi unang magpapaputok si Benjamin, sasapitin niya ang kaparehong kapalaran tulad ng nangyari sa iba. Dito naging malinaw na ang walang awang si Kane at si Abe ay iisa. Lumalabas na si Abe ay merong split personality, kung saan maaari siyang maging ang kalmadong si Abe o ang walang awang si Kane. Gayunpaman, dahil hindi nakainom ng gamot si Abe, hindi na niya nakontrol si Kane. Kalaunan, napilitan si Benjamin na barilin si Abe na kilala rin bilang si Kane. Ang mapupulot na aral sa pelikulang ito ay huwag mong kalimutang inumin ang iyong gamot, kung hindi ay mababaliw ka tulad ni Abe. Shoutout kay Jess Calwen, Abby Naga, Free Gemmy, Impostor 100 IQ, Get TV, Larky Joe, Savero Akla Channel, Deyu na Vlog, at sa 3 pang hindi ko mabanggit ang pangalan.